Hello po mga kapatid. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Anumang oras na nakakarating at makakarating sa inyong mga dako. Ang ang video po na ito mga kapatid. Alam ko na marami ang nag-aabang ng video mga kapatid na video natin, not for anything else mga kapatid. I am not here para maging famous. Wala po tayo, I do not have that kind of intention in my heart and in my mind to become a famous. Kasi ako mga kapatid, kung alam nyo lang kaya lang ayun. Siguro naman aware naman kayo kung ano yung nangyayari ngayon sa social media since early this morning dito sa lugar ko. And I believe evening dyan sa Pilipinas. Ngayon, itong si Sunny Catan, mahilig kasing itong si Sunny Catan. Mahilig magpabibo, batang bonakid yata to. Si Sunny Catan. Batang may laban. Ayaw namang tugunin yung hamon ko na debate. Nag-post kasi si Sunny Catan na yung bang mga sumama at naniwala sa'yo, napabuti ba o napasama? Hindi yun yung usapan. Inililigaw mo ang topic, Sunny Catan. Ang usapan, sabi ko nga sa inyo, palagi, nasa inyo yung burden of proof. Wala sa mga exiters. Kaya lang itong si Sunny Catan mahilig magpa-play victim kagaya ng kanyang sogo. Yung sogong sumusubo o sugong napasubo. Yun. Hello, Sunny Catan. Ano na? Bakit mo dinilit yung Yeah. In water? Still or sparkling? Normal. Yeah, thank you so much. Kailangan ko, pasensya na po. Kailangan ko kasi umorder ng coffee para makaupo ako dito. Ayun. Ay nako. Kanina pa ako lakad. Walang katapusang lakarin. And while I'm having my lunch, meron ako mga nakausap sa kabilang table na ayan, ganun pala talaga, no? Merong mga kinakasangkapan si God in ways we do not know, mga kapatid. Kaya thank you so much. Ayun, inuha na tayong kape. Sobrang lamig po dito. Hindi ako mahilig sa kape. Wala naman silang kakao. Mas maganda yung kakao kasi according to research, yung kakao nakakapag-regenerate ng cells. Yun. So, ayun po mga kapatid, paano yan, Sunny Catan? Akala ko ba nagsasabi kayo ng katotohanan? Bakit para kayo ngayong yung sinabing talata ni Dr. Brother Dean Harley noong umakyat siya sa live ko, para silang ngayon na tumatakbo na wala namang humahabol sa kanila. Ayun. Masyado silang takot. Anong ikinatatakot mo, Sunny Catan? Hindi ba kung kayo ang nagsasabi ng katotohanan, mas matapang kayo. Kaya lang, halatang halata na
puro kasinungalingan ang sasabihin ninyo at sinasabi ninyo. Kaya tingnan ninyo, ngayon, dumadami na yung mga kapatid na matapang na nag-e-exit. Biro mo, merong kapatid from Angeles, Pampanga, taga Angeles yung kapatid na yon. Sinearch ko, parang familiar yung kapatid na to na nag-post na nasa lokal na habang dumadalo, nag-post ng Goodbye MCGI. Sinearch ko yung chat box ko. Ay, eto nga yun, sabi kong ganyan. Isang beses lang naman nagtanong sa akin yun, at saka don't get me wrong mga kapatid, hindi po ako nanghihikayat. Kaya tingnan nyo, isa sa makakapagpatunay niyan, si kapatid na Dimalanta yung nag-exit sa Angeles, Pampanga, na matapang na abang dumadalo ng pagkakatipon. Goodbye MCGI, sabi niya. Naku mga kapatid, nagtanong lang siya, bro, meron po ba kayong mga ebidensya sa mga sinasabi nyo regarding sa ganito, ganyan, sabi niya. Ang sagot ko lang po, nasa wall ko po lahat. Kasi wala na po akong time para sagutin yung messages ng mga kapatid na mga kapatid, sobrang preoccupied ko na po. And kailangan ko rin po maghanap buhay mga kapatid. Alam nyo naman po, hindi naman po tayo ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Kaya kailangan po nating kumayod mga kapatid. Ayun, so ayun po mga kapatid. Sabi ni Brother Joel F. Saracanlao, magandang gabi po Brad JR, watching from Marikina City. Yes, watching from Marikina daw si Brother Joel F. Saracanlao. Naku, merong nanonood ngayon, brother. Ano ito? Naku. Ano na po ngayon mga kapatid? Very timely yung mga nag-e-exit, mga doktor. Sabi ko nga po sa mga nakakausap ko, 3 pa lang yan. Pangapat yung batang doktor na pa ako nun, dumadalo pa ako. Ang nagsabi sa akin nung batang doktor na nag-exit, si Jimenez. Tama ba? Jimenez ba yun? Something like that, parang sounds like yung batang doktor na yung majority ng family member nila from their parents are doctors. Ang nagsabi sa akin noon, yung kapatid na BFF ko, si Tim. Hello Tim, na nasa Dubai. Si Tim Timoteo. Yan. Alam na alam ni Tim Timoteo kung ano ang ginawa sa akin ni Betrason, ng magulang ni Betrason. Sabi nga niya, komo siya, nagtatrabaho sa bangko. Sabi niya, alam mo, maling-mali yung ginawa nila mami. Sabing ganyan. Kasi according to the law, dapat 5 to 6% yung commission na matatanggap mo. And wala silang pakialam dapat doon sa commission mo. Kaya lang po masyado po kasi silang gahaman mga kapatid. Sabi ni Brother Rolando Reyes, kamusta po bro, watching from Saskatoon, Canada. Okay naman po ako kapatid na Rolando Reyes. Pwede ko po kayong i-invite kapatid na Rolando Reyes from Saskatoon, Canada. Meron po akong na invitation sa inyo to join me in this live, kapatid na Rolando Reyes, with your kind indulgence and with your permission, para po sa kapakinabangan ng ating pong mga kapatid all over the world na wala pong malay sa nangyayari. Kailangan po mga kapatid na mga exiters, to all my fellow exiters, mga kapatid, let us all do what is right. Do what we know is right, mga kapatid.
lalong-lalo na, mga kapatid, ay, kape muna tayo. Ganito pala pagka winter, nananariwa na naman yung mukha ko. Kaya siguro si Daniel Rason at yung Royal True Orange family, gustong-gusto nilang pumupunta sa mga lugar na nagwi-winter. Yun. Kasi nakaka-fresh yung yung malamig. Kaya tingnan nyo po, wala pa pong yan wala pa pong belo yan at saka wala pa halos tulog yan. Kasi kahapon, siguro mga afternoon, bigla na lang pong sumikip ang dibdib ko. After nung live ko kahapon, sumikip yung dibdib ko na hindi ko maintindihan. Hindi ako makahinga. Kaya pumunta ako dun sa isang restaurant na kinainan ko. Humingi ako ng plastic bag. Sabi ko po, pwede po bang humingi ng plastic bag? Sabi kong ganyan doon sa Filipina na restaurant kasi hindi ako makahinga. Yung malinis sabi kong ganyan. So meron akong tinabi ko dito yung plastic bag. Natandaan ko kasi yon noong hindi makahinga si Ate Lisel Capulong, yung asawa ni Brad Don Capulong na kapatid ni Daniel Rason. Itinakbo namin siya sa St. Agnes Medical Clinic yata o hospital sa May Muñoz sa Quezon City. Ang ginawa lang ng doktor, yung brown na paper bag, pinahinga lang doon. Nagkukulang daw ng carbon dioxide. So, yun yung ginawa ko kahapon. Awa naman ng Diyos, nakahinga naman ako. Pero nung nasa kwarto na ako, talagang hindi ako makahinga. Ang ginawa ko, itinaas ko yung unan ko. Ganun pa rin. Siguro hanggang nakatulog ako, nagising na lang ako na, ayun, buhay pa naman ako, awa ng Panginoon. Siguro naman kalooban pa rin ng Diyos na hanggang ngayon buhay pa ako. Though, alam ko naman na siguro, kung sino-sino nang mangkukulam ang binayaran ni Daniel Rason at ni Arlene Rason para perwisyoin ako. Pero hindi naman kayo magwawagi. Kahit lagi niyong kinakanta ang kami magwawagi. Yun. Nagda-drive po ako 6:20 AM ngayon dito. Madilim pa. Next time na lang po, bro. Ingat po kayo palagi. Ayun, brother. Focus kayo sa pagdadrive nyo. Kamay sa manibela, mata sa kalsada, sabi ni Daniel Rason. Yan, brother. Mag-iingat po kayo sa inyong pagdadrive at wag po kayong matutulog, brother. Brother Rolando Reyes. So, ayun po mga kapatid. Try nga nating paakyatin itong isang kapatid na Kapampangan ding Exeter. Isa ito sa mga unang nag-reach out sa akin kasi nakita kami ito nung nag-visit ako sa Taiwan. Siguro 4 years ago or 5 years ago. Brother, meron akong sinend sa iyo na invitation to join me in this live. Kung hindi naman makakaabala sa iyo, sana pagbigyan mo ako. Yun. With all due respect and with your kind indulgence, para sa kapakinabangan ng kailangan manindigan na yung dapat manindigan. Well, naiintindihan naman natin if some of our fellow Exeters, they choose to keep in silence, mga kapatid. Kasi nakita nyo naman yung character assassination, left and right, back and forth na ginagawa ng mga panatiko ni Daniel Rason. Yung mga barking dogs ni Daniel Rason, paid barking dogs ni Daniel Rason. Hay nako. Magkano ba ibinabayad sa'yo? Sanikatan ni Daniel Rason. Ayun.
Ah, ayan, nandito si Brian Carion. Dapat ito kahapon ko to kausap eh. Kaya lang ayun, Brad Brian. Hello, brother. Hello, Carion. Ang dami natin ah. Ayan, kumusta? Kumusta, Nauna na si brother? Brad. Oh, brother, Hello po. Si ako, Brad muna. ano? Meron ba Nasaan na si Brad? nakabukas? Parang nag-copy bigla ah. No, maingay ko yung dating na ko na calling. Sir, umuulan. Yan. Brother, Ano po? umuulan yan. Opo, maambon, umuulan, ganyan, tumitigil, Ah, pero maulan. ayun. Kasi ang ingay. Kamusta bro? Marami ka ng oras ah. Salamat sa Diyos. Oo. Hindi naman sa maraming oras. Dahil, alam mo na, iba tada. Opo. Shoutout dyan sa mga kalokal ko dyan. Diba Aurora? Ano pa bang ginagawa nyo dyan? Oo. Tsaka, sabi ni brother, ha? Napaka-editor at saka closet sa Cruz na Ligas. Ay, yun, nawala. Sobrang sakit nung nung sound ni Brad Brian. Sobrang sakit nung nung sound. Yung dating ng sound ng audio mo. Yun. Good evening, sabi ni Sister Rebecca Galliano. Try natin nga itong i-add. Sister Rebecca Galliano. Para makausap natin at mapakinabangan yung kanilang experience. Sister Rebecca Galliano, good evening. Sabi niya, Brad Badong, good evening. Good evening po dyan. Kung nasaan man po kayo, good afternoon po dito sa kinalalagyan ko. Yun. Sister Rebecca Galliano, meron po akong sinend na invitation sa inyo. Makikita niyo po sa nyo. Po pwede niyo pong i-accept or i-decline. Nasa sa inyo po yun. Kapatid na Rebecca Galliano. Meron daw pumasok na call. Sabi ni Kasi nag-aano si Brad Brian, nag-grab yata siya. Ayun, merong nag-pop up sa aking merong nag-pop up sa aking screen. Sabi nung kapatid, hello, shout out sa'yo. You know who you are. Sabi niya, silently watching. Ayan. Ayaw niyang magpa-docs. And syempre, kailangan nating ibigay yung respeto sa bawat tao, mga kapatid. Give unto Caesar what is due unto Caesar. Give unto the Lord what is due unto the Lord. And we all have the right, mga kapatid, sa respeto. Yan. Kaya yung sabi niya, silently watching here, brother. Kausap ko siya before ako mag-live. Sabi ko, kaya lang yung nakakwentuhan ko sa kabilang table na Americans na gusto nila akong tulungan. Kasi nagkwentuhan kami and biglang lumalim yung kwento. What church? Sabing ganyan, missionaries pala sila. Tapos, habang nagsasalita ako, yung isa pala sa kanila, nire-research na yung yung church ko. Oh, your church is a huge church in the Philippines.
Yes, it is, sabi kong ganyan. Ayun, nasabi ko sa kanila na may mga death threats ako, ganito, ganyan. Hanggang kung ano-anong help ang inano sa akin. Sabing ganyan, we are willing to help you. Sabing ganyan. Chat na lang ako sa iyo, bro, sabi ni Sister Rebecca Galliano. Okay, kapatid. Sabi ni Lola Cute. Ayan, naka-thumbs up si Lola Cute. Yun, going back dun sa nakakapanting kasi ng tenga itong post ni Sunny Catan na sasabihin mo yung bang mga naniwala sa iyo bumuti ba sila o sumama? Well, ang sagot ko dun sa post ni Sunny Catan, sa awa ng tunay na Diyos, bumuti naman po sila. Ayan. Kaya, di ba, doon sa comment ko doon sa post niya, para once and for all, magkaalaman, tara, debate po tayo. Live tayo ngayon. Ayan, naka-live ako, Sunny Catan. O sige, kontakin nyo si Sunny Catan sa mga naka-view ngayon. Naka-view naman palagi si Elijan Rason at saka si Kuya Glenn White. Kuya Glenn Gleber Fam, Whitey Lee, si Glenn Puti, si Kuya Glenn Pamintuan, naka-view naman palagi sa sa mga post ko eh. Sabihin nyo kay Sunny Catan, kung hindi kaya ni Daniel Rason na tanggapin yung hamon ko na debate, o kahit na si Sunny Catan na lang. Total si Sunny Catan laking bonakid, batang may laban. Sunny Catan, ayaw kitang tawaging Brad kasi unang-una, hindi naman kita biological brother. And hindi naman kita spiritual brother. Bakit? Kasi, biro mo, sinungaling ka. Kanino ba anak yung sinungaling? Sabi ng Biblia, sa 1:8:44, kayo'y sa inyong amang Diablo. Yung palang ama mo, Sunny Catan, Diablo. Yung ama ko, hindi Diablo, Sunny Catan. Bakit? Sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Ama pala ng kasinungalingan, si Satanas, yung Diablo. And yung mga sinungaling, anak pala sila ng Diablo. Sino ngayon yung tatay mo? Kaya, I do not want to call you brother because biologically, we are not related. And most especially, spiritually speaking, we are not also related. Bakit? Dahil yung tatay mo, si Satan. Yun. Ay, nako. Ngayon, di ba matapang kayo? Sabi ninyo, nagsasabi kayo ng katotohanan. Sige, granting without accepting. Prove to us that you are telling the truth. Prove to us, Sunny Catan. Prove to us that your leader is a leader sent by God. Tara, Sunny Catan. Sige, maghihintay ako. Total, gloomy naman yung weather ngayon. Very, ano bang tawag dito? Yung weather, very comforting. Pero pagka umuulan na, hindi na maganda. Sabi ni Brother Dian Adrian, si Brother Adrian, asawa ni Sister Miraflor from Italy. May umexit ulit dito sa Milano, Italy kanina lang. Ano na po yan, brother? Inevitable na po yung pag-exit ng maraming mga kapatid. Inevitable na yan. And wala na po silang magagawa dyan. Wala ka nang magagawa. Ba't adan? Ba't adan? Wala na silang magagawa dyan, mga kapatid. Dahil 3 pa lang po yung mga doktor, bukod pa kay kapatid na Dr. Jimenez.
na dumadalo pa ako noon, nag-post siya ng mahabang exit note sa NCGI. Marami pa pong mga silent exiters na doktor. Hello sa inyong lahat, mga kapatid. At napakaraming doktor na closeted ngayon. Hello mga kapatid na doktor na nag-oobserba na. Tama pa ba yung biro mo? Nakakahiya nga naman. Nag-aral ka bilang doktor tapos maloloko ka lang pala. Maloloko ka lang pala ng nagpapakunwaring alagad ng Diyos na si Daniel Rason. Biruin mo, meron bang alagad ng Diyos na kriminal? Bakit ko nasabing kriminal? Ayan makikita nyo sa mga video na kumalat sa social media na kung gaano siya kakriminal. Meron ba kayong nakitang mangangaral na ito palang Daniel Rason na to ang nakilala ko mangangaral na nakakaawa kang buhay. Pero ang sarap-sarap mong patayin. Ang sarap mong pagulungin sa matalas na patalim. Tapos, ang sarap mong balatan ng buhay. Ihagi sa patis na punong-puno ng sili. Yan. Hindi po ba kriminal ang taong ganyan? Samantalang ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, iibigin mo ang iyong kaaway. Love your enemy. Pero itong si Daniel Rason, wala kang ang ginagawa. Sila nga ang may kasalanan. Hoy, Daniel Rason, mahiya nga kayo. Ngayon, sising ang laki siguro ng pagsisisi ninyo. Sising kabayo kayo, sising alipin kayo. Bakit? Hindi ka kasi muna nag-iisip, Daniel Rason. Yan. Irreversible na yung domino effect ng aksyon na ginawa mo na hindi pinag-isipan. Sabi ni Sister Maria Corazon Balagat Bermejo, si Nanay Maria Corazon from Hong Kong, isang magiting na nanay na nag-exit from Hong Kong. Ayan, si Sister Nanay Maria Corazon Balagat Bermejo, sabi niya, gandang gabi mga kapatid. Ayan, gandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Nanonood ayokong anuhin yung mga nanonood baka sila ito, anuhin natin itong kapatid na ito. Ay, ito. Itong kapatid na nasa Europe, kapatid, atin kong sinenke kang invitation para manik keng live ay ni, sana pagbigyan mo ko. Now is the time, kapatid, na binigyan ko, sinendan ko ng invitation to join me in this live. Sana, alang-alang sa mga kapatid, mapagbigyan mo ako, kapatid. Kapatid na taga-Euro. Kilala mo, kung ayaw kong banggitin muna yung pangalan mo para magkaroon ng konting element of surprise. Bro, pa-accept po asawa ko, sabi niya. Bro, paki-accept po si bro. Tadyo ko work ngeni, sabi niya. Nasa work daw siya. Okay. Nasa work daw si kapatid. Chupa mo amo ta. Ayun, nandun daw yung amo niya. So, sige. Meron na lang akong isang kapatid na, ito na lang. Itong kapatid na nag-message sa akin from, nasaan ka? Biglang nawala yung kapatid na taga Davao. Na kinabahan siguro. Sabi siguro, nakakakaba pa lang manood ng live ni Brad Badong. Nagpipik siya. Ayan.
Sister Cherry Bound from lokal ng Cruz Naligas. Meron akong sinend sa'yo kung kasama mo naman si Brad Wency Bound. Tara, ano po tayo? Usap po tayo para mapakinabangan ng mga kapatid. Kapatid na Cherry Bound. Ayun si anuhin natin si kapatid na Dimalanta. Add kita kapatid na na Dimalanta. Nakita ko itong si si habang Broadway si Bound, nakiat ka na lang pagka if you feel comfortable to join me in this live, brother Wency Bound. Ayan, pinapaakyat na po natin ngayon si kapatid na Dimalanta from lokal ng Angeles, Pampanga. Nakabakasyon po ba kayo, kapatid? Ayun, sabi ni Sister Dolor Geca from Calamba, Laguna. Hello po, kapatid. Hello po. Ayan, si kapatid na ano po pangalan po ninyo? Can you introduce yourself, kapatid? Yes, Nelly po. Is Melly. Nelly Dimalanta, yes. Sister Nelly Dimalanta. Kumusta po? Hello po. Awa po ng Diyos, nasa mabuting kalagayan naman po ako. Kapatid, ano po yung ano pong lokal po kayo? Clear na naman po kasi medyo maulan lang sa amin, medyo mahina yung signal. Mahina po yung signal. Anong lokal po kayo, kapatid? Nanong lokal kayo po? Angeles po. Yung pong... Sa Angeles po, Angeles, sa Pampanga. Opo, anong lokal po sa Angeles? Pampang o yung nasa... yung sa nasa po, San Nicolas. San Nicolas? Opo, sa Palengke. Yung sa Palengke. Opo, alam niyo po pala yun na. Opo, alam ko po yun. Kasi po yun, pwesto nung kapatid yun. Kaya halos wala naman pong bayad doon, walang renta. Opo, yun po yung nalaman ko din po. Opo. Konti lang po yung sinishare ng local doon. Siguro mga 1,000 or 3,000 pesos lang po yung share, if I am not mistaken. Pero yun, ibinababa sa pulpito na may local expenses. Dati po, nung una po, pa sila ng expenses, nagsasabi pa sila ng expenses monthly nung bago-bago po akong bumalik. Kaso lately, hindi na sila nag-a-announce na kung ano yung mga expenses eh. Kasi natatakot na po sila dahil lumalabas yung information at natatakot silang makarating sa akin. Alam po nila na ipopost ko po in social media. Kailan po kayo naanib, kapatid? Bali po ganitong kwento ko, year 2000 po, nung medyo nakikinig ako kay Brother Eli. Dito siya sa Angeles nagtuturo noon. Kasama niya sina Brother Willie, si Brother Josel, yan. And then, dun po ako naanib noon yung year 2000. Kaso po, dahil nagka-problem, nag-stop po ako. And then, during pandemic na po ako bumalik ulit kasi alam ko, namimiss ko na si Brother Eli, mga turo niya eh. So, totoo naman po talaga, di ba, alam natin na kakaiba naman ang turo ni Brother Eli compare sa mga iba. Kaya po talaga na-inspired po talaga ako bumalik. Kasi nung pagbalik ko, 1 year ko lang po siya napakinig dahil nga pinagpahinga na po siya. Actually talagang umiyak ako noon nung nawala si Brother Eli kasi nga siyempre yung tao na pinaniniwalaan mo tapos mawawala. So tinry ko pong magtiwala kay Brother Daniel. Noong una po, doon sa 1 year niya na nagtuturo, okay naman siya. Meron po siya mga sinasabi, tinuturo na kakaiba. Yung I mean,
Kaso, ang ayaw ko lang po sa nangyayari ay yung lately na, paulit-ulit na siya. Opo. Sabi ko parang tinuro pa lang niya to. Doon na naman, ganyan na naman. Siya po bilang isang bumabalik, gusto ko yung bumalik yung dating sigla ko kamukha nung kay Brother Eric. Talagang gusto ko talagang nakikinig, ganun. Opo. Kaso, ang kinaiinis ko pang isa, yung mga recap. Sabi ko, bakit nila kailangan mag-recap? Mga bobo ba kami? Nakikinig? O para mga tanga ba tayo mga kapatid na, ba't mo nire-recap? Kasasabi lang kanina, para tayong grade 1. Hindi naman po sa syempre, waste of time yon. Kasi, ako po, single mom, kailangan kong yung oras ko, kailangan ko magpahinga, kailangan ko maglaba, magtrabaho. Tapos uupo ako doon, mag-spend ako ng recap, ganyan. So gusto ko rin po sana yung at least worth it yung panahon ko doon. So tinry ko po talagang yung malaman ano talaga doon. At yun po, medyo nadi-disappointed ako as lalo na po nung lumitaw na yung Area 52. Ayun. Natatanda niyo po, kapatid, nag-message po kayo sa akin. Yes po. Opo, umingi po kayo ng mga ebidensya. Sabi ko, ano pong ebidensya regarding... Yes po. Yun, tapos, ang sabi ko, lahat naman po ng mga nasa wall ko po. Ewan Actually ko lang, po, nagulat sorry na lang po, ako sorry. kahapon, nagulat na lang ako kagabi dito sa lugar ko. Meron na po kumakalat sa social media na video po ninyo na nasa lokal kayo. Ay, napakatapang po ninyo. Nasa lokal kayo at goodbye MCGI. Actually po, hindi naman po mali ang ginawa ko para sa akin kasi actually gusto ko talagang mag-last day nung third day ng pasalamat kasi may trabaho po ako hanggang Saturday. So nung Sunday nag-attend ako. Pero po dahil hindi na tao sa puso ko, after po, during the break time, yung break time po, yun po, ginawa ko yung video and then umalis na po ako. Hindi ko na po siya tinapos. Ayun. Madami pong humanga sa inyo. Actually, ang dami message sa akin. Badong, sana encourage mo yung exiter na matapang kagaya. Total, yung ibang mga exiter, na nila na exit na sila. Gumawa tayo ng video na para umalat sa social media na we are previously a member of MCGI kagaya ni kapatid na Nelly Di Calanta. Matapang yung nakita ko somehow yung nagahalong emotion sa inyong mata in that video na napamahal na po kasi sa atin yung mga kapatid. Tama po, tama. Kaya naman po ako umalis para po wag ko nang lokohin sarili ko na yung leader ko papinakikinggan ko pero meron akong doubt sa mind ko. Kaya matapang ako nga harap. Nasasabihin ko talaga yun. Bakit ako matatakot na hindi sabihin nyo? Yun naman ang totoo na feeling ko. At saka, hindi naman ako nagnanakaw. Hindi naman ako, diba? Yung para, ba't ako matatakot? Papatayin ba nila ako para patakot ako? Di ba, hindi naman. Kaya nga, nag-goodbye ako for the last time na papasok ako dun sa lokal. At kung ano man yung naging decision ko, ako, meron mga reasons. At yung mga reasons yun ay napatunayan ko naman. Kasi hindi naman ako, wala ni isa sa inyo ang nagkikayat sa akin, ha. It's my, sarili kong decision yun. Kumbaga, nag-doubt talaga po ako, kaya yun. Yun yung naging, pasya ko na nung last time talaga, sabi ko, hindi ko na talaga kaya, sabi ko po. Actually, totoo po yung nasabi niya, Mrs. Nelly Di Calanta, ng lokal ng San Nicolas Angeles, Pampanga, isa sa pinakamalaking coordinating center sa buong Pampanga. Ang San Nicolas Coordinating Center sa Angeles, Pampanga. Nung nag-message sa akin, wala naman akong ebidensya, di po ba? Ang sabi ko wala po. Kasi po, meron ng doubt sa mind ko, kaya gusto ko silang i-clear. Gusto kong may sagot. Kaya nga,
Sabi ko, si kuya naman, parang hindi totoo to. Sabi ko, hindi nagbibigay ng video sa akin. Sabi ko nga sarili ko. Kaya ako na mismo, naganap ako sa iba, sa TikTok, sa ganyan. So, yung mga tanong ko sa isip ko, sabi ko, kahit hindi ako top 1 sa honor student, maintindihan mo naman. Kasi inopen ko yung mind ko. Kasi sabi ni Brother Eli, saliksikin mo, di ba? So, yun, meron akong isang doubt. Ako na nagsaliksik kung tama ba siya o mali o, di ba? Kaya hanggang napatunayan ko naman na kailangan ko na talagang umaksip para lang, hindi ko sinisira yung mga tao, kapatid sa lokal. Ito, decision ko siya. Sabi ko nga, respect my point of view kasi yun ang paniniwala ko. As I respect them, kung ayaw nilang umalis, edi sila po yun, di ba? Opo, totoo yun. Yun naman po yung sinasabi po namin eh. If you still think that staying in the church, remaining in the church will make you a better person, then so be it. Walang usapan. Di po ba? Opo. Ang ginaganda lang po ngayon ay mas nalalaman ko pa yung mga doubts ko. Parang, nga, no? Bakit ganyan? Ganito. Yung mas clear po ngayon, di ba? Hindi ako umalis para po gawin ko yung mga gusto ko. Kaya nga ako umanit po sa MCJ kasi gusto kong maligtas. And then, gagawa po ba ako ng mga bagay, di ba na? Di ba? Para sabihin nila mapapasama tayo. Are you sure ba na sila po ay mabuti ding tao? Di ba? Alam din na po natin na hindi lahat ganun po sa MCGI. No. Sister Nelly Di Malanta, very striking po yung itawan yung sinasabi nila, masama tayong mga tao, mga exiters, yung bang mga nananatili sa kanila, are they sure that they are a good person? Opo. Striking po yun. Kasi ako mismo nakita ko eh. Di ba? Sabi ko nga, nung pagbalik ko, akala ko matatanda ng mga to. Alam na nila yung aral. Yung baga, makikita mo sa buhay nila, sa ugali nila na may aral sila, pero di rin pa po pala. Di rin po pala. Tama. Exactly. Totoo po yan, kapatid. At yung pong sinabi niyo pong statement na yun, impactful po yun, kapatid na Nel Di Malanta. Kayo ba, mga nananatili dyan? Sigurado ba kayong mabubuting tao kayo? Ngayong pinaparatangan niyo ang mga exiter na masasamang tao? Nung una po, may narinig ko yung isang servant, sabi niya, saan ka pupunta? Saan kayo pupunta? Ito na yung tama. Okay, na-hold ako nun. Ano pong pangalan? Hindi ko na po i-chat ko na lang sa inyo. Sige. Okay. Tapos, yun po, nag-isip ako, ba't saan nga tayo pupunta? Kaso, in 1 year na natapos po yun, yung sinabi niya 1 year ago, 1 year na nakalipas. Tapos, naisip ko nga, saan nga ba na kami pupunta? Tapos, hanggang doon sa lamang ko, ba't ganito yung mga aral? Bakit na lang nagpaparinig si Brother Daniel? Ba't hindi na lang niya sabihin? Ba't hindi niya sagutin? Once and for all, i-meeting niya po tayo. Tapos sabihin niya, ito yung mga pinagbibintahan sa atin. Ganito na lang po sana, di ba? Hindi po yung nadidismaya po kasi ako tuwing naririnig ko po siya na nagpaparinig lang sa mga nagabati ko sa MCGI. Kaya dun po ako medyo nadidisappoint sa kanya. Tama yung sinabi mo, kapatid na Nelly Di Malanta. And very striking na naman yung sinabi mo. Para once and for all, bakit hindi tayo tingin and kung hindi niya nakikisali bilang mga kapatid, kayo na lang, yung mga nandyan na lang, may tingin niya once and for all. Ito yung isyong pinupukol sa atin. Hindi totoo yung katotohanan. Tama. Alam ko po meron sa inyo na talagang hindi na anti-best na, pero kayo po nang sinabi ni Brother Eddie dati, may natandaan na ako. Di ba po, dati ang sabi niya, ang 666 si Papa, si Pope, Papa sa Roma, di ba po? Si Pope, pero binawi niya po yun, sinabi niya, darating pa lang po pala.
So, ganun na lang po sana si Brother Daniel. Sabihin na lang niya na pwede naman palitan or aminin po yung mga bagay-bagay, di po? I-clear niya sa atin kasi... Opo, i-clear niya. Sige, tuloy niyo lang po. Clear niya sa atin. Yun po. Yun lang po kasi nang gusto ko sana makita sa kanya within the 2 years period na magmula nung nalaman ko kay brother, kay Kuya Adel. Kaya sabi ko, hindi niya na nag-clear. Para kasi po ako, kung ako yung tao na binabatikos niya yung mahal ko sa buhay, parang hindi po pwede sa akin yung, hindi ako kikilos. Hindi ako magsasalita. Hindi po pwede yon. Kasi bilang solo parent, kapag yung anak ko na ang mga inaaway ng mga tao ay hindi po pwede sa akin. Sana, yun lang po sana gusto ko makita nung kay Brother Daniel na sana po yung nung binabatikos na yung mga ganito, ganyan, isa lang once and for all na lang po siya, tapos nag-meeting, ganyan po sana hinihingi ko sa kanya, hindi po yung nadidisappointed po ako na nagpaparinig lang po siya, ganyan-ganyan. Kasi sabi ko parang... Opo, exactly Nelly Di Malanta. And it will not make you a lesser person if you will accept your mistakes and yung mga pagkakamaling nagawa mo. It will not make you a lesser of a person. Tao pa rin naman po si Brother Daniel, nagkakamali pa naman po siya eh. Ang gusto ko lang po sana sabihin, yung diba, yung makita ko lang sa kanya na kaya niya tayong ipagtanggol pa din. And kesa naman po dun sa pinaparinggan niya. O sana po mas maganda, hindi kina-inopen yun. Kaya hindi na siya nag-open na mga ganun para dead. Kasi sabi nga nila, pag nag-deadma ka, hindi mo pinansin, mas wiser ka. Pero kapag nagpaparinig ka, parang tinatamaan ka, kaya nagpaparinig ka, di ba? Yun ang point of view ko. Kaya siya, hindi na lang siya po nagsalita ng ganun-ganun. At least alam namin na wala siyang pake. Hindi niya alam yun talaga. Pero nagpaparinig po siya eh. Kaya parang, totoo, merong something. Opo, sa totoo lang po, totoo. Kasi kilala ko po kasi sila. I know them very well. I know even the very scent of their breath. I know even the very scent of their fart. Kasi, biro mo, 2 years, more than 2 years of my life, 2 decades of my life, I am a part of their family. Kaya alam ko po na ng kanilang bituka. Ang sabi ko nga po, sino ba itong badong na to? Bakit hindi nila patulan? Bakit isa kang leader ng respetadong church, magpapatalo ka ba sa isang badong lang na ano ba meron si badong na bakit, di ba? Bakit hindi mo, di ba ganun po yung thought ko dati? Bakit nga patuloy? Bakit hindi nga na-clear? Bakit patuloy si badong na to na sinisiraan kami? Parang ganyan po yung dati sa isip ko. Kaya dumami yung duda po sa kanya. Kaya hanggang sa parang kaysa naman lokowin ko yung sarili ko, sabi ko lumabas na lang ako. At least parang hindi ko yung nakikita yung gusto kong makita. Sorry for my word kasi hindi kita talaga kilala po. Siyempre, parang noong una parang naninira ka. Ba, nalagaan ni Brother Elliot tapos ganyan-ganyan siya ngayon. Sabi ko noong una. Pero as you go on, trying to realize things na pala, no? Ba't kaya? Kasi hindi naman ito magsasalita kung walang alam. Diba? At kung walang nangyari. Opo. Kasi ganun din naman sa 49 na po ako sa siyempre alam mo din naman yung mga taong may alam at walang alam. Di ba po? Tama po. Yun. Actually, bago po ako mag-live, meron pong kapatid na nag-ano sa akin. Recently lang po yun nag-reach out sa akin. Yun po yung isa sa mga kapatid na sabi niya, just keep it a secret between me and you kung sino ako. Sabi niya yung identity ko. Sabi niya, nag-message siya, nakita ko, na I am silently watching here right now. Sabi niya ganyan. Tanong niya sa akin, third point, what made you decide to exit the church and expose
things that you are exposing right now. Sabi Right ko, now. ganito lang po yan. Wala po akong intention sa buong buhay ko, ni sa hinagap, na lumabas sa iglesia. I have defended the church all my entire youth. Naani po ako, 17 years old. So, nag-defend since I was baptized, dinipensahan ko po yung pananampalataya, sinampalatayanan ko. To the point na I lose my family, I lose my friends, I lose the connections that I had before when I was outside the church then. Tapos, ano yung naging turning point? Sabi ko, sorry lang po. Kinaranasan ako ni Danya Rason. Pinakita niya na lumalaban daw ako sa aral at lumalaban daw ako sa aral. Samantalang wala naman silang mapatunayan na lumalaban ako sa aral at sa pangangaral. Ang away is between me and her and his mom, yung mother ni Danya Rason. Kaya lang, masyado kasing bonjing, kaya po tinawag na bonjing sa Danya Rason. Masyado siyang makanana. Konting sumbong lang. Mama's boy. Mama's boy. Konting sumbong lang ng nanay niya, pinapakinggan niya. Kaya po ganun lang. Opo. Ngayon po, sa paglantad kong ito, sabi ng iba, humanda po ako, para po saan? Kasi wala naman po ako inapakan na tao nung nasa loob pa po ako. Actually, tumutulong naman po ako. Actually, kapapatawad ko lang po nga nung June. Pero nung napatawad ako, parang dapat nga maging masaya ako. Pero parang sabi ko, kung kailan ako napatawad, dun pa ako maraming doubts. Kaya nga nung June, July, August, September yan, parang nakikita ko yung mga ganun na pangangaral ni Brother Daniel. Parang lalo akong nangihina. Kaya sabi ko, kesa naman sa pinipili ko sa sarili ko na eto yung totoo, pero nakikita ko naman sa leader ko, hindi naman pala kasi may doubt ako mismo sa mga turo niya. I rather na lang na kasi sabi ko talaga, eto yung totoo na to. Kasi hindi po nagbibiro yung area. Nani ko nga nagtitinda, binabawal ang karilyo tsaka sa alak. Tapos, di ba, sabi ko, nagalit pa nga, nag-away pa kami ng kapatid ko dun dahil nga binawal, ayaw kong bumili ng sigarilyo. Tapos, di ba, disappointed na lang ako, gano'n. Sila pala, Kaya, na, nangunguna, kita ng alak. kaya po parang, para sa akin, hindi nagsisinungaling video tsaka yung mga pictures, kaya, sabi ko, di ba yung Ara, sabi niya, kapag nangaloy niya ka, pero hindi ka nangangaloy niya, pero ganaha ka, pareho lang yun, di ba? Oh, pareho So, lang. binabawalan mo, pero ginagawa mo din naman, di pareho din naman, parang, yun, nalito na rin tuloy ako, kaya sabi kong doubt, parang di ka mukha nung dati, 1 year, first time, yung dumadalo na 2023, ang saya every Saturday, hindi talaga ako namimiss. Kahit gabihin talaga ako umuwi nung kahit alas 12. Kasi usually alas 12 na natatapos eh. Okay lang yan. Kaso po nung lumabas talaga si Kuya Adel na nagsimula ng era 52 na yan. Meron nagturo lang sa akin kay Kuya Adel na yung big page niya eh. Sabi ko, ba't di nila sagutin? Diba? Kasi sinisira nila yung isang matagal mo na iniingatan na dignidad ng iglesia. Tapos, diba? Sabi ko, sana naman magsalita si Brother Daniel. Kaso nakikita ko kay Brother yun, parinig lang siya ng parinig. Kaya parang, kasi ayoko kasi yung ganun, yung pinaparinggan ako. Hindi sabihin mo na lang, Nelly, pangit ka. Hindi gano'n, Nelly, pangit. Ba't ganyan na suit mo? Hindi, mas diretso, mas okay. Di ba po? Yun ang point of view ko. Kaya sabi ko, respect my point of view as I respect yours. Hindi naman talaga tayo magkakatulad ng pananaw sa buhay. O at least, respeto lang. Kung di mo ayaw mong gusto ko, edi, ganyan talaga. Diba? You cannot please everybody naman yun. Sabi nga, meron akong isang quote sa isang kampanya. Sabi niya, don't let your hatred
overcome your humanity. Huwag mong pabayaan yung galit mo, ang iyong pagiging biruin mo, kagaya niyan. Dahil komo ba nag-exit kami, papasama kagaya po. At uulit-ulitin ko ngayon yung sinabi ko na how sure are you na kayong mga nag-defender ni Daniel Rason at si Daniel Rason mismo na hindi makapag-depensa sa kanyang sariling reputasyon, mabubuting tao. Kung pasamain kapag mabuti kang tao, opo. Sorry po. Kasi kung mabuti kang tao, 'di ba? As long na alam mo naman walang ginagawa ng masama yung tao sa iyo, hindi mo huhusgaan. Depende na lang kung talagang alam mong criminal siya, talagang pwede mo siyang i-judge. Pero exeter tayo, ibig sabihin meron tayong nalaman, meron tayong pinaglalaban eh. Yun lang naman. Ganun lang naman siya. Hindi naman, 'di ba? Kaya nga sinasabi, yun ang kakatuwa, ano po bang pinanggalingan yung religion, Sis Nelly? Catholic po. Nung po bang umalis kayo sa Catholic, sinabihan po kayo ng Catholic, Iglesia Katolika na masamang tao itong si Nelly Dimalanta kakausapin? Hindi, wala naman po. Wala po nagsabi. Kaya po hindi ako natatakot na mag-video nung Sunday. Sabi ko, wala naman akong ginawa sa kanila. Wala naman po akong ginawa sa kanila. Nag-exit lang po ako. Ngayon, kung ayaw nila yun, respetuhin na lang po nila dahil ako, nilarespeto ko yun naman na nandun pa rin naman po sila. At kung nagsasalita man po ako ngayon, ay yun mga base sa mga experience ko. At wala po ako sinasabi na kasirahan. Kasi kapag kasirahan ang para sa akin, talagang gumagawa ka na ng salita. Pero kung totoo yung sinasabi mo, nagsasabi ka lang ng katotohanan. Kaya yung mga kinasabi ko ngayon, base yun sa experience ko, kaya nag-decide akong umalis na. Hindi dahil sa yung kapatid, siniraan niya ako, kaaway ko yung isang kapatid. No, hindi po. Kaya po ako bumalik sa MCGA dahil naniniwala ko totoong iglesia siya. Nalungkot lang po ako nung mga lately nga, yung ang aral ni Brother Daniel na hindi na po siya para sa akin na hindi na po yung dating inahanap ko kay Brother Eli. Siguro kayo po, meron kayong experience kay Brother Eli na sa pagkatao niya na ako hindi ko nakita kasi nung panahon na kilala ko pa siya, yun ang pagkakilala ko sa kanya. Kung ano man po siya yung pagkakilala niyo ay sa inyo na po yun. Pero saying lang po yung mga natutunan ko sa kanya. Kaya yun sana yung inahanap ko kay Brother Daniel na maging ipakita niya pa rin mga hiwaga. Di ba po yung isang post niya na sabi nga wala na siyang hiwagang sasabihin, hindi siya magpo-focus. Nalungkot po ako doon, sabi ko parang yun nga yung maganda doon sa isang mangangaral, yung ikaw ang ikaw ang makakapag-explain ng mga hiwaga po sa Biblia, di ba? Yun nga yung sinabi ni Kristo sa mga alagad niya. Sabi niya, sa inyo ipinakaloob ang makaalam ng mga hiwaga, sa labas ay kaling. Wala lang difference loob at labas na sinabi nila pagka nasa loob ka ng MCGI, kayo lang ang makakaalam, entitled to the mysteries of faith in the Bible. Opo, tsaka para pong yung pag MCGI ka na sobrang entitled ka na maligtas ka. O paano naman po yung makakilala ko nga mga MCGI members na, di ba, they are doing hindi namang, di rin naman, di ba po? Di ba? Tapos, sinasabi mo sa sarili mo, entitled ka na pumunta ng langit. O paano yung mga ugali nila na nakita ko? Kaya sabi ko, parang ano ba to? Sabi ko sa sarili ko. Kaya nakakapaghinayang lang, nakakalungkot lang. Ewan ko lang po, nung gusto ko nalulungkot ako, kasi nga, umasa po ako. Pero sabi nga nung isang sister ko, hindi mo ba na-realize, kaya ka bumalik, ay para maliwanagan ka
yung pinaghihinayaan ko na nung na hindi ako nag-a-attend, ngayon mas maliwanag sa akin na okay lang pala. Kasi ganito lang pala yung babalikan ko na mas marirealize ko lang pala na hindi rin siya worth it para sa akin na po. Balikan. Hindi siya worth it. Balikan, yes. Hindi na po siya worth it na balikan. Although naging masaya naman po ako ng mga araw-araw na yun. Tapos ito pa, nung dati po kasi ang saya-saya ko pag may nakikita akong free lugaw sa post nila, ganyan-ganyan. Tapos only to find out na nagbibigay lang pala tayo ng lugaw para lang po makinig yung mga tao. Akala ko noon, libre yun talaga sa mga tao. Ngayon pala, panghikayat po pala natin yun para sa doktrina. Strategy ni Danya Rason. Oo. Real marketing strategy. Kaya nga sabi ko tama yung sinasabi ni Brad Badong na gano'n. Sabi ko kasi, kung makikita niyo po sa post ko, meron naman po ako mga times na tumutulong naman po ako noon. Kaso, yun, doon ko nakita. Parang pumasok ako ulit para lang ma-realize ko yung mga ganung bagay na, akala ko libre, akala ko talaga pinamimigay sa tao. Ngayon po pala, hindi. Dapat pala, makaikahit po pala tayo na makinig sa doktrina. Mali po pala. Nalungkot po ako doon. Actually, nalungkot ako doon. Nalungkot po ako doon. Nakakalungkot na eh. Kaya ito nga po yung tirelessly na ginagawa po namin. And I know part of this type of support ginagawa ng Exiters community platform iisa po namin, makatulong po sa mga kapatid namin namin sa MCG na nagpuya, namin nagutom, nakasama naming naglakad dahil naubusan ng pamasahe, walang pamasahe, papuntang lokal, dahil sa pagmamahal po namin sa inyo. Totoo po yun. Totoo. Yun talaga nagsasacrifice po tayo sa pera at time para lang po, alam natin kasi para sa gawain talaga. Naramdaman ko po ulit yun nung talagang nag-a-attend po ako sa palit sa mga ibang mga gawain. Sabi ko, ang sarap ng feeling. Sabi ko, pero at the end, nung nalaman ko lang, ganun pala yung reasons, parang nagamit ba tayo? Nagamit pala tayo. Nagamit pa tayo. We have been used by them. By their capriccio. Akong baby. Minsan, pa nga maniwala sa sarili ko na ito ba talaga? Ito na ba talaga? Ganito ba talaga siya? Ganyan ba talaga? Parang minsan dahil nga nalulungkot po ako sa nangyayari, nagdadalawang isip pa rin po ako nun sa mga nalalaman ko pa ngayon na mga bagay-bagay. Kaya pala, sabi ko, kaya pala ganun. Kaya pala ganito, sabi ko ganyan. Opo. Ayun po. So, maraming salamat po kapatid na Nelly Di Malanta sa oras na nagkaloob niyo po ngayon, and I'm very sure na marami pong makikinabang at matutuwa, especially the people behind post MCGI Society and the MCGI Exeter subreddit, mga kapatid, and the MCGI Exeter YouTube channel. Thank you, kapatid, and to all the Exiters community sa ano-ano mang platform na ginagamit po ninyo. Alam ko po, nagdidipang kayo, mga kapatid na fellow Exiters. Sa pag-akyat ni Sister Nelly Di Malanta ng buong tapang na nagbabay sa loob ng lokal. Basta po, ang ma-advise ko lang po kung talagang gusto niyo mag-exit, patunayan niyo po na mag-exit po kayo. Huwag po tayo matakot. Kasi, hindi naman po, di ba, katakot-takot yung ilabas mo yung anong gusto mo at yung nararamdaman niyo po. Yun po kasi ako eh. Kaya po, at saka alam ko, wala naman po akong inagrabyado, wala naman po akong, di ba, nag-exit lang naman po ako sa kanila dahil meron akong hindi gusto. At hindi ko naman
po sila wala naman po akong sinabi sa nakasira kasi wala naman po yung mga sinasabi ko, mga doubt ko ay mga napatunayan ko naman po na totoo. Kaya mga kapatid, kung gusto niyo po, lumabas po tayo kung gusto niyo po. Kung ayaw niyo naman, baka naghihintay po lang kayo na lakas na loob gaya po sa akin na naghintay pa ako ng ilang months para lang po ma-complete yung mga duda ko po. Sa mga Exeter po, salamat po sa mga nag-welcome po sa akin at samahan po lagi tayo ng Diyos po. Sana po, hindi po tayo masamang tao po. Hindi po tayo masamang tao. Exactly. Mga kapatid, hindi tayo masamang tao. The very reason why we exited MCGI because their teaching is already very far more different than the teaching we have understood before during the time of Brother Eli Soriano. Opo. That's the reason po. We're not against the people. We're just against the teaching na po ngayon. Yun. Hindi po tayo laban Opo. ng tao. Yun yung sabi ni San Pablo, sapagkat ang pakikipagbaka hindi sa laman at dugo, kundi sa mga pamunuan. Ayun. Kaya Daniel, Opo. labas ka, Daniel Rason. Inahamon kita ng debate. Nasaan ka? Ipagtanggol mo naman ang mga tupa mo na ipinagkatiwala sa iyo ni Brother. Yun po. Eto, tabuti na sabi niyo po yan. Nung po ba, ang bago po nagpahinga si Brother Eli, sabi niya, lingapin natin yung mga tupa. Pag may isang nawawala, inahanap po yan. Bakit po ngayon, narinig ko sa kanya, sabi niya, kung gusto niyo lumabas, bahala kayo, mababawasan kayo sa problema ko, sabi pa po niya. Kaya nalungkot po talaga ako. Parang pati nahayaan po ni Brother Daniel na mawala yung mga tupa niya na linilikap ng Diyos o mababalik doon sa iglesia na akala natin totoo. Sana po, naging ganun po sana siya. Pagka po ang lalabas ay hindi naman po kapakipakipang sa iglesia, wala po silang pakialam. Pero kagaya niyan, lumabas yung mag-asawang Dr. Fuentes na sila lang pala ang doktor sa Panay Island. Tumawag si Bradmel Magdaraog. Huwag po kayong maniniwala sa mga kumakalat sa social media na sinungalingan at paninira. Anong sagot ni kapatid na Sumner Fuentes? Sabi ni kapatid na Dr. Sumner Fuentes, pwede niyo po bang sagutin ito? Ipinost niya yung video ko daw doon sa GC nila. Hindi naman daw po nakasagot si Bradmel Magdaraog. Narinig ko nga po yung video niyang dalawa. Ayun. So, Daniel Rason, wag kasi kung sino-sino yung ipino-front mo. Di ba lalaki ka? Opo, yun po sa yung namirit, ang sa tapa ni Brother A na talaga hinahamon niya yung mga O kayo na po ang maghamon si Sano. Brother Daniel, ano po yung once yun po yung kapatiran na pinagpaguran po ni Brother Daniel, ni Brother Eli, at kayo rin kasama po yung mga ibang kapatid. Sana po, once and for all, i-clear nyo po kung talaga nagkamali. Tao lang po naman po tayo nagkakamali. Para mabalik lang po sana. Para yung tiwala po, no? Ayun, ang ganda nung panawag. Pasensya na rin. Sige po. Pasensya na rin po kung nag-exit ako. Hindi po para siraan kayo, para sa sarili. Yung sarili ko, may doubt ka eh. Kasi Diyos po yan eh. Diyos po yung pinaglalaban natin. Siya po yung pinaniniwalaan natin. Tapos kayo po yung akala ko na magtuturo sa amin ng tinuturo niya. Na gusto niyang ituro niyo sa amin. Tapos may doubt po ako sa inyo. Kaya sana po, wala naman po akong kwentang member. Kung okay lang, kung sabi niyo, di pa ako nakakatulong na talaga ng malalaking pera na nakapagtayo.
haligi ng school. Wala pa po ganun kalaki yung mga dinunit ko. Pero yung po sanang paniniwala na merong isang kaluluwa na makakaligtas dahil po sa mga turo niyo. Mm-hmm. Yun po. Salamat po, Brother niya. Yun, napakaganda nung mensahe mo para kay Brother Daniel. At sana malinaw na kumalat sa buong social media world itong mensahe ni kapatid na Nelly Di Malanta na message niya kay Brad Daniel Rason. Ayan, tinatawag na kitang Brad Daniel ulit ngayon for the sake nitong kapatid na Nelly Di Malanta. Brad Daniel, for the sake sa mga kapatid, once and for all, magkaroon ng kasagutan. Closure, yung explanation po. Yun. Ang ganda, closure. Kaya nga po, maraming closet kasi nahihiya lang po eh. Ako naman po, wala naman ba akong ginagawang masama, kaya bakit po naman ako mahihiya sabihin ko ano yung mga nararamdaman ko. Siguro po yung iba nahihiya po yung mga kapatid na closet at hindi ko rin po sila masisisi. No? Kanya-kanya po yan ng reasons. Pero ako po, mas maganda po kung marinig ko siya magpaliwanag at baka bumabalik yung mga pagtitiwala ng mga ex-sitters sa kanya po, di ba? Exactly. At saka maganda po sinabi niyo mensahe sa kanya kanina. Kung meron man pong nagkamali, lahat naman po ng tao nagkakamali. Yun nga po si Haring David na mismo yun. Biruin mo, kinasangkapan talaga yung Diyos sa bayang Israel. Pero nagkasala siya. Nagmatigas ba siya sa kasalanan niya? Hindi. Inubad niya yung damit hari. Damit na ng saklot at gumulong sa abo. Humingi ng tawad sa Diyos. Sino ba naman tayo para sabi nga ni Annabel Rama, kung ang Diyos nga nagpapatawad, ako pa kayang Bisaya. Right. Sabi nga po ng Diyos, di ba? 7 times mong patawarin yung kapatid mo. Kung aamin po ng kasalanan. Oo, mahirap kasing patawarin ng isang tao na hindi naman ina-admit yung kanyang pagkakasala. Hindi mo naman kailangang kung ano-ano man yung nagkasalanan mo. Aminin mo lang, Panginoon, I am very sorry for I sin. Yun lang, Panginoon, nagkasala ko, patawarin mo ko. Hindi mo na kailangan, Panginoon, nagtinda po ako ng alak, Panginoon, nagtayo po ako ng Panginoon, nang agaw po ako ng asawa ng hapon. May asawa. Ayun. And so on. Ganun po. Opo. Ayun, go ahead. No, Brother Badong, di ba? May tanong lang po ako. Hindi naman po kayo naglantad para po kumuha ng isang mansyon ni Brother, no? Hindi naman po ginagawa ang paglantad para lang kumuha ng isang mansyon ni Brother Elid, no? Ay, naku. Wala po akong interest sa mga mansyon po nila. Wala po akong interest. Yun po yung iniisip ko, sabi ko, ano pakinabang niya? Di ba po? Di ba? Exactly. Kasi mostly pera. Pera yung pakinabang ng tao ngayon eh. Pero, ba't naglantad? Baka gusto niya yung mga mansyon ni Brother Eli. Pa-joke lang, joke. Aanin ko po yung mga pa-joke lang, pa-seryoso. Yung mga mansyon po nila, may mga mumu. Isa rin po yung naisip ko rin po yan. Bakit yung mga lokal natin, mga ganun tsura, tapos si Brother Daniel, ang ganda ng bahay nila. Parang sabi ko, di sana magsimpleng tao na lang siya. Maintindihan pa ng mga ibang lokal, bakit hindi maganda yung lokal nila, di ba po? Kasi nag-isa naawa po ako sa mga lokal sa ibang lugar, di ba? Hindi siya kaaya-aya, ganun ba yung words? Yes. Merong mga lokal or most of our locals in the far flung area ng bansa natin are we can say hindi po kaaya-aya.
in the eyes of a person. Hindi ka ayos. Kaya po, yung sana, naisip ko rin sana si Badan yan gumawa rin siya ng paraan para din, kaysa na pinamimigay niya yung 1 million, magawa na lang ng lokal ng iba. Correct. Pero Kasi po karamihan sa atin naman po mahihirap hindi naman po talaga mayayaman. Exactly. Hindi naman po talaga, sakto lang. Kaya sana po din namin yung maganda yung lokal. Although lokal namin ngayon, gumanda na po siya. Sa awat tulong po ng mga kapatid, gumanda na po siya talaga. Sobrang ganda niya na ngayon. Malaki na yung improvement. At least nasilayan ko pa siya. Ayun. Nangyari po. Nasa taas ng palengke sa San Nicolas, Angeles. Opo. Maganda na siya pong maraming kakatulong po ng mga kapatid Debro. Hindi naman wala namang participation ni Daniel Rason. Even a single centavo, walang participation yan. At saka ngayon po, wala pong transparency regarding sa monetary matter na pumapasok, lumalabas. Marami pumapasok pero walang lumalabas sa national budget. Actually, kasi po lagi ko naririnig tulong din sa lokal, tulong sa lokal, para pong totoo yung sinabi niyong yan. Parang lahat ng gastusin po ay manggagaling lang talaga sa lokal. Parang ganun po. Parang yun na nakikita ko. Kasi ang lokal pa po ang tumutulong palit di ba? Opo. Sino po bang gumagastos sa pagka po merong fiesta ng Diyos? Meron po bang nanggagaling na budget from the national? Halimbawa, ipapagawa ng lokal. Yes, yung beautification ng lokal, mga kapatid din naman ang nagtutulong-tulong sa lokal. Pero walang nanggagaling na budget. Alam ko, lokal. Hello po. Nawawala po, sorry. Nawawala po. May na signal. Opo, nawawala nga po Sayang, ang ganda-gandang May pa naman po. Apo. Sige po. Yung nga po, yung sinasabi ko. Totoo po yun. Pa tayo ng usapan, baka po nakakaya sa mga kapatid. Hindi po, okay lang po yun. Yun po kasi yung kailangan malaman din ng mga kapatid sa buong mundo na itinatago ni Daniel Rason. Biro mo ngayon, ano po news blackout sa iglesia. Hindi ka pwede magtanong. Batas militar ngayon sa pamumuno ni Daniel Rason. Pagka nagtanong ka, kampun ka na ni Satanas, alaki buloy. You are truly the son of the devil. If you are asking me, how can you prove this? How can you prove that? Parang ganon. Kaya po nakakalungkot po yung mga ganon na sagot ni Brother Daniel. Tinatawag po siyang Brother Daniel. Hello po, Eli. Yes po. Nawawala lang po, pasensya na po. Naputol po. Meron po kayong sinabi kanina. Kaya ko po siya tinatawag na Brother Daniel. Kuya Daniel, kasi po, respeto ko po sa kanya. Kahit na pong malis na ako sa kapatiran, nakasanayan na po natin yung Brother Daniel sa kanya. Ayan, Daniel Rason ha. Biruin mo yung mga nag-i-exit, ang tawag pa rin sa'yo, Brad Daniel, tapos sasabihin mo, nire-respeto ka pa rin nila. Tapos itong mga nag-exit na to, papasamain mo, nasasabihin mo masasamang tao. How dare you, Daniel Rason, to spit na masamang tao ang mga nagsisipag-exit. Prove. Nakakalungkot nga po pag... Sorry. Opo, sige po, kapatid na Nelly. Go ahead. Sorry po. Nakakapupag ko yung mga ganyan. Hindi naman punal para sabihin niyo masama kaming tao. Nag-exit lang po kami dahil sa turo. Sana respeto rin po. At yung mga kapwa-tao natin. Opo. Meron po kayong mensahe para sa mga kapatid na nagsipag-exit, na nalulungkot dahil sa nangyayari sa atin, sa community po natin ng mga nag-exit,
na pinapasama tayo na ano po ang mensahe po ninyo, kapatid na Nelly? Gaya po na po doon sa isang nag-comment sa akin. Kalahatan po sinasama yung masama kami o karamihan po sinasabi yung masama. Hindi, kayo na po yung mabuti. Parang ganun na. Lagi po sinasabi niyo, kayo na mabuti. Hindi, joke lang po. Kidding aside, ang masasabi ko lang po, hindi po kami kakilala. Para kasi nga po, kung ang turing nyo sa amin ay nasa labas, ang Diyos na po ang bahala sa amin, di ba? Kaya, at patunayan nyo ba? O kailangan nyo pa pang patunayan na masama kami? Hindi na po. Basta sa buti kayo. Ayun. Ayun, ang ganda ng mensahe ni kapatid na Nelly. Ang ganda sana ng ng episode na to kasi ang ganda ng mga insights na sinasabi ni Sister Nelly Di Malanta na regarding sa issue na nangyayari ngayon. Kaya lang ang pangit po kasi ng reception po ninyo, Sis Nelly. Ano sabi po? Papo nasisira. Nasisira yung reception ninyo, yung connection ninyo. Pero ang ganda po ng... may bagyo po kasi may bagyo. Ayun nga. Dakal pong dakala salamat kapatid Danelli king oras sa binyemo and balo ko po. Dakala makinabang king po. Aring ega-naga ng sinabi mo. Opo. Apo. Salamat po kay Diyos at patuloy ko pong magpasalamat kay Diyos. At kung ating ko pong sabi ngayon, para kaya kayo, ito po sinabi kay sarili ko, point of view kay Prita. Kung ako naman pong pipilitan na maniwala kay po kaya sinabi for myself. Ayun. Thank you po. Salamat po, Brad. Ayun. Salamat po. Thank you po. Nenita Di Malanta, i-ano po muna natin siya kasi pangit ng reception niya. Kung loloobin ng Panginoon in some other time, mag-guest po natin si Sister Nenita Di Malanta again. Ang ganda ng mga insights niya na sinabi ni Nenita. Yun yung mga insight na ng isang taong ginagamit ang isip, hindi blind follower. Ay naku. Sabi ng Biblia, yung bulag na taga-akay at bulag na inaakay, kapwa yun mahuhulog sa hukay. Pero, granting, if the taga-akay is blind, pero yung kanyang inaakay are not blind. Yung mga inaakay, kapatid, yung pong ito po yung daan. Walang mahuhulog sa hukay. Mga kapatid. Di po ba? Pero pare-pareho na po tayong binubulag. Bulag na nga yung leader, tapos binubulag niya pa. Binubulag niya unti-unti yung mga miyembro. Pero salamat sa Diyos. Unti-unti tayong naliliwanagan. Kagaya ng sinabi ni Sister Nenita. Hindi po kasi yan yung kamukha ni Ricky Martin. yung lumabas sa coffee shop. Kamukha ni Ricky Martin. Ayun, nawala ako. Yun, mga kapatid. Yun yung kagaya nung sinabi ni Sister Nenita. But Daniel, once and for all, para magkaalaman, bakit hindi niyo po ngayon sabihin, sa pasalamat, mga kapatid, yung pong mga sinasabi ni Badong sa social media, kasinungalingan po yun. Eto po, isa-isahin natin. Hindi ko po inagaw si Sister Arlene dahil po patay na po yung asawa niya o hindi po sila kasal o ganito, ganyan. Bakit wala ka mailabas sa pruweba? Bakit hindi mo mapamalian? Biruin mo yung asawa mo sinasabihan sa social media na pokpok, malandi. Nananahimik ka pa?
Ano ka ngayon? Daniel Rason. Sabi nga nung mga kapatid, naku, brother, kung sa akin mo ginawa yan, yung asawa ko, gaganyanin mo. Baka dila mo lang ang walang dila mo lang ang walang latay. Asawa ko yun eh. Di ba matapang ka, Daniel Rason? Bakit nung time na merong naging merong naging usapin si Sis Marita Takeda Charisma. Sabi niya, ay wag kang maniniwala kay Brad Danny Navales. In front ng kapatid. Pero pinangalanan mo itong si Sis Marita Takeda Charisma na nurse ng Royal Family. Chief nurse ng Royal Family. Bakit? Bakit si Sis Marita kaya mong pangalanan? Bakit itong si Badong na kinakalantari ang kasiraan ng buong pamilya ninyo, hindi mo mapangalanan at hindi mo magawang Di ba, tinatakot mo nga akong ididemanda mo ko. Nasaan? Inihintay ko yung demanda mo, Daniel Rason. Nasaan? Ba't di mo ko kayang idemanda? Sabi nga ng mga kapatid na lawyers, hindi po mangyayari yun, Badong. Bakit? Kasi po, para po silang kumuha ng maso, hindi po martilyo maso na ipupukpok sa kanilang ulo. Kasi kung martilyo lang yon, magkakasugat ka lang eh. Pero pagka maso lusaw ang ulo mo. Lusaw ang ulo mo pagka minaso yung ulo mo. Ganun kalaking impact pagka idinimanda po nila ako. Mga kapatid, they know that very well. Kaya nga, hanggang parinig na lang sila eh. Biro mo, nagpaparinig si Sunny Catan. Nung sumagot yung pinaparinggan, dinilit ni Sunny Catan yung comment nung pinariringgan niya. Ano yun? Sunny Catan. Nagpaparinig ka, yung sabi mo, tama kayo, nasa tama kayo. Nung nag-comment yung pinariringgan mo, choppy ka naman. Dinilit mo yung comment nung pinariringgan mo. I-ano nga natin ito. I-add nga natin itong sa Sana maganda yung reception mo. Total, nakikita naman kita, Brad Ferdy Mendoza. Ito si Brother Peter Parker. Isa ito sa mga magiting na group servant ng lokal ng Macau. Way back when I was one of the workers given the chance to oversee the brethren in the locale of Macau, special administrative region of China. Yan. Brother Peter Parker or Brother Ferdinand Mendoza. Yan, nag-send ako ng sa'yo. Total, nakikita ko nagko-comment ka. So, it means to say, you are openly exit. Brother, para once and for all, malaman ng mga kapatid sa lokal ng Macau na yung mga nag-exit hindi masasamang tao. Dahil itong kapatid na si Brother Peter Parker, naku, sabi nga niya nung nag-uusap kami, brother, marami akong regret sa buhay, sabi niyang ganyan. Dahil biruin mo yung tatay ko, kahit bike hindi ko man lang nabili. Hindi ko man lang siya nabili ng bike, kahit bike lang man lang. Samantalang ang laki po ng sahod nitong kapatid na to, si Brother Peter Parker. Nako, ako nga lang na simpleng empleyado lang ang sahod ko po when I was working in Macau, siguro ang sahod ko, kung di ako nagkakamali, nasa 80 to 90,000 pesos. Bukod pa po yung kinikita ko sa part-time ko. Ay naku, malakas po akong kumita sa part-time, mga kapatid. Ayan, Brother Ferdy Mendoza. With your permission, Brother Ferdy Mendoza. Para makita ng mga kapatid sa Macau na yung mga nagsisipag-exit ngayon,
sa MCGI. No answer from the live video guest. Hindi ko alam, baka hindi naman niya dinecline. Baka mahina ang reception. Kay Brad Ferdy, Peter Parker. Sino ba? Excuse me. Naku! Meron akong gustong nanonood pa lang ngayon. Kaya lang hindi ko pwedeng to. Ay, ito na lang, si kapatid na taga Kapampangan din ito. Total, Kapampangan yung pumasok kanina, si Sister Nelly Di Malanta. Itong Kapampangan, isang Kapampangan din ang imbitahan natin. Kapatid, ating kung sinend kaya kang invitation, akit mo kayong screen mo. Nung visa ka mo, kapatid. Pasensya na, Brad Badong, busy pa. Busy pa daw siya. Excuse me. Nena, hi, hello, Brother Badong. Kumusta? Ang lamig ng kape. Sobrang lamig. Parang milkshake. Sa ibang pagkakataon na lang po. Ayun, sabi ni Brother Ferdinand Mendoza. Monhe. Ayun. Mukhang sino ba? Try natin itong taga-Italy. Yan. Try natin silang i-invite to give their personal insight. Kapatid, meron akong sinend sa'yo from Italy. Yun. Mukhang busy din yung sinendan ko ng invitation. Sige po. Paano ba? Yun po mga kapatid. Ipakalat nyo po. Napanood nyo naman po ngayon, di po ba? Meron naman mga editors na mga exiters, kagaya ni Kira Yamato, na mahilig mag-edit ng mga picture. Yung clippings lang ng mensahe ni kapatid na Nelly Di Malanta. Brad Daniel, once and for all, ipaglaban niyo po yung mga kapatid. Ipaglaban niyo po kami. Ipaglaban niyo po kami kay Badong na sinisiraan ang reputasyon ng iglesia. Ayun. Brad Daniel, ipaglaban mo naman sila. Sabi mo, lalaki ka. Nasaan yung pagkalalaki mo? Ilabas mo yung pagkalalaki mo, Daniel Rason. Opo, gusto ko rin magsalita para malaman ng mga kapatid na hindi po sumama ang mga nag-exit. Mabubuti po kaming tao. Kaya kami nag-exit dahil hindi namin kayang tiisin na makita ang mga kasinungalingan na ayaw sagutin ng namumuno sa MCGI. Brad Ferdy, akyat ka na kaysa nagko-comment ka. Bilis. Mabilisan lang naman to, 10 minutes, 15 minutes, that is more than enough para mailabas mo yung Ay, nag-decline. Anong oras ba sa Pilipinas? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9:42 sa Philippines, 9:43 or 7:43. Ay, 10:43. Ano ba? Ayun. Mukhang busy nga talaga si Brad Ferdy. Pero yan, sabi naman niya, gusto ko rin talaga magsalita. Ayan, mga kapatid sa Macau. Paano yan? Ramis Naral. Pwede mo bang sabihin, Ramis Naral, na itong si Brad Ferdy
na mas kilala sa Peter Parker, pwede mo bang sabihin ngayon na masamang tao itong si Brad Peter Parker? Ano? Ramis Naral? Nako, mga kapatid. Kaya, ayun, lumalakas ngayon yung lumalakas yung puwersa ng mga lumalakas yung puwersa ng mga exiters. Dahil unti-unting naglalabasan, biro mo, key figures ng iglesia yung mga doctors Kagaya nung twin nose ni nandito po ako sa labas. Maingay. Pumasok ka sa loob. Ako din, nasa labas ako. Yun. Sabi nga ng post ni Post MCGI Society, yung paglabas sa mga doctors or medical professionals sa MCGI is the start of the declining yun po yung umpisa, simula ng pagbagsak ng iglesia na yan. Mukhang yun, mukhang artista. Yung babae. Ayun. Sino ba ako? Sino man pong gustong umakyat. Pwede po kayong umakyat. Si kaya ito? Taga to kapatid. Pasok na po mga